style ng kanyang shorts, diba? ng kanyang logo. Yung Hindi, tsaka wala namang magdududa kung siya yung makabili niyan. Di ba, bili naman talaga siya. Naka-declare. Naka-declare naman for 20. Actually, ganyan ang gupsaan ni Paolo kanina. I'm sorry, I'm late mo. Akala niya nag-birthday leave ako. Mukhang sumalubong na kayo, Oo, syempre, dapat. At, naku mamaya, ikwento mo sa amin yung iba pang gifts mo, ha? Pero mga kapuso, ayon po sa mga taga-Food and Drug Administration ng FDA, wala daw silang importation clearance na in-issue sa mga nag-aangkat ng Chinese milk products sa Pilipinas. Ibig sabihin po nito, wala na rin daw dapat gatas na galing China sa merkado. Pero sa isang gawa nilang surprise inspection sa ilang lugar sa Kamaynilaan, may ilan silang kinupiskang produktong gatas mula pa rin sa China. Sa isang tindahan sa Santa Cruz, may mga fresh at flavored milk product na Yili ang brand name. Hindi raw ito ang mga nirecall na produktong gatas sa China dahil sa mercury. Pero illegal naman daw itong ipinasok sa bansa. May ilang Chinese milk products naman na nakuha sa isang supermarket sa bukana ng Chinatown. Isa sa ilalim daw nila ito sa pagsusuri. Sa mga bibili naman daw po ng tingi-tinging gatas sa Divisoria, siguruhin lang pong lisensyado ang repacker na pagkukunan ninyo. Bilin din ng FDA, huwag tangkilikin ang mga produktong walang English translation at nakasaad daw ito sa Consumer Act. Kasi nga naman, di mo alam kung ano nakalagay. Hindi mo alam kung ano nakalagay on one hand. Pero yung iba kasi like galing Taiwan or China, parang they really don't put English na version there. Mga Japan, di ba? Chinese talaga eh. Paano kung nakalagay doon, hindi ito safe na gatas? Oo. Hindi mo alam, di ba? Ang lesson doon, huwag po tayong bibili na hindi natin naintindihan. Okay. Samantala sa China pa rin, aabot po sa 77 milyong pirasong capsule naman ang napag-alamang may nakalalasong kemikal na chromium. Imbis daw kasing gumamit ng gelatin mula sa mga hayop, mumurahing gelatin galing sa scrap na leather ang ginagamit ng ilang pharmaceutical suppliers sa paggawa naman ng kapsula. At para raw makuha ang mga gelatin mula sa leather scraps, ginagamitan ito ng chromium. Nitong Mayo, sinabi ng China na sa 254 o 12.7% ng kabuang bilang ng pharmaceutical suppliers sa kanilang bansa ang gumagamit ng chromium sa paggawa ng kapsula. Ang mataas na level po ng chromium ay maaaring magdulot ng cancer, problema sa kidney, atay at bituka. Kaya ang ginagawa ng ilan para maiwasan ang chromium na nasa kapsula, kinukuha ang lamang powder mula rito at inilalagay ito sa kakainin nilang tinapay. Pero hindi pa rin ho ito inirekomenda ng mga doktor dahil sa posible namang side effects. Kaya mamaya ho, may makakasama tayong eksperto para pag-usapan kung posible nga bang may mga toxic capsules din na nakapasok dito sa Pilipinas at paano ito makikilatis at kung paano tayo makakaiwas syempre sa mga ito. Abangan po yan mamaya, napaka-importanting information. Paano malalaman niyo? How do we know na ito? Diba? Actually, may mga ibang tao lang na organizations na meron sila ng mga pang-test, di ba? Yes, pero pag ordinaryo, wala. Kaya, pero at least ito, kaya nga mamaya, at least malalaman ho natin yung detalye kaya abangan niyo. Tama. Kaya pag-iingat na lang siguro. Kaya siguro ang dami. Di ba nagtataka tayo lagi? Ang dami taong may sakit ngayon. Di ba? Yung mga things na nilalagay natin sa body natin, hindi natin alam. Kasi minsan yung mga mura nga, yung pinakasakit. So talagang you get what you pay for. Diba? Kawawa naman yung mga hindi rin maka-afford. Exactly. O samantalang magandang balita naman po tayo sa mga mahilig sa gift check and gift certificate. Matanggap po kami. Kahit sa mga madalas makakatanggap ng mga GCs, simula po ngayong Hulyo, wala na kayong aalahaning expiry date. Tatanggalin na po yan. Alam ko marami sa inyo yung napapasok na yung mga GC ninyo batay sa Department Administrative Order number 1004 ng Department of Trade and Industry. Pero may mga exemption pa rin po yan o hindi sakop ng no expiry date order ng DTI. Una, kung konektado o kasama sa isang promo. Okay, pangalawa, pangalawa, kung ibibigay na reward sa mga empleyado. At pangatlo, kung reward or para sa loyalty bonus. Pero may ilang mga retailer o nagbebenta ng GCs na matagal ng tutol dito. Anila, tulad umano ng pera na pepeke ang mga GC, lalo na raw kung matagal na sa sirkulasyon nito. Ayon naman sa DTI, dapat daw maglagay na ng mga safety net o security feature ang mga supplier ng GCs na hindi na raw magka-problema pa. Sunod naman tatalakayan ng DTI ang hindi pagbibigay ng sukli sa mga gumagamit ng gift check. Ilista naman dun sa likod. Depende kung anong store. Depende sa store. Pati other stores, no? Sabi kailangan so, malaki yung buo. Tapos kasi gagawin mo, i-over mo na lang. Balance.
Mahirap din siguro sa accounting nila kasi for them, sale na yung GC, di ba? Or Yes. nasa ibang accounting na yun na naipamigay. Tapos magsusukli sila galing sa kaha. Oo, at Oo, saka, yun ang ang kinita. ano yun is, hindi naman cash yun eh. Hindi cash naman kasi, cash. So, oo. parang para dun sa mga nagnenegosyo at nagbibigay ng Yan. GC. Bakit bibigyan ka Lulugi ng- rin sila kung maglalabas pa sila muli ng cash. Kamusta ang mga GC mo, Ivy? Hindi, ako nag-iisip lang ako dahil kung 6 na babae ang anak ko, Daddy! Okay. Bakol, daddy, Kami, anak-anakan mo na kami, anak-anak. GC ang pwede ko ipagmagay sa inyo. Pero may explanation. Buti na lang, no? Buti na lang, hindi naging 6 na babae ang anak ko. Ang sakit sa ulo. Baga, kwentuhan lang kayo ng kwentuhan, no? Siyempre naman. Kaya namin to 3 oras. Higit pa sa 3 oras. Kayang-kaya. O, eto, utang. After ng GC, gusto nyo utang. Yan, sige. Pero usapan no, at binalita namin kanina yung pagpapautang nga po na gagawin po ng Pilipinas yung, siyempre katumbas sa $1 billion is 42. Billion 1 pesos. is to 42 tayo ngayon, di ba? Wow. 42 billion pesos po yan sa International Monetary Fund o IMF. Ito para matulungan yung mga naghihirap na bansa sa Europa. Tingnan nyo, mas mayaman po tayo sa mga bansa sa Europa dahil yung ekonomiya natin medyo matatag ngayon. Isang grupo po ang kumakasyon dyan. Ito ang Freedom from Debt Coalition. Kung wala na tayong utang sa IMF, sa ibang financial institutions, meron pa rin. Actually, pinakamalaking utang natin domestic. Yung mga lokal na bangko. Marami pa rin daw tayong dapat pagkagastusan tulad ng edukasyon at pabahay, pero depensa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nasa batas na hindi pwedeng gamitin ng Pilipinas ang reserve funds na ito para sa paggawa ng mga paaralan at kalsada. Maapektuhan din daw ang Pilipinas kung hindi tayo tutulong at tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng mga naturang bansa sa Europa. Marami raw kasing OFW sa Europa at maging ang mga pag-e-export ng ating bansa tiyak daw na mahirapan. Nauna na sinabi ng BSP, nakikita tayo sa pautang na yan dahil sa interes. Noong mga panahong may krisis sa Pilipinas, tinulungan din daw tayo ng ibang bansa. Dagdag pa ng BSP, gaganda rin daw ang reputasyon ng bansa dahil sa kaya na pala nating magpautang. Pero ang kinukasyon dito, maging sina Maring Winnie, di ba? Kahapon. Paano, at yung sinabi ko rin kahapon, saan napunta yung $1 billion? Paano napunta yung figure na yun? Bakit yun na? Bakit yun ang yun figure? Yes, kasi yung Malaysia na mas mayaman sa atin, Mayaman. yung Thailand, Mas mayaman din sa atin. $1 billion din sila. Di ba dapat sila 3 billion eh, o 4. Tapos tayo Tapos tinapakan. ba't tayo sumabay sa $1 billion? Ang alam nga ni Manny Winnie, yung pagkakabalita niya, parang $125 million. Kasi wala sa figure yung kahit pa paano. Diba? Maunawaan nila na tayo bilang sa Pilipinas may mga problema rin tayo dito. Ang importante yung... Pero sila din naman, may mga problema din naman sila. I'm Yes. sure Yes. yung Malaysia, may mga mahirap din dyan. Yung Thailand, Indonesia, meron din Although sila. can we really afford that Yun much nga yung money? They said that sinasabi. they- Kasi nga parang hindi naman daw Is magagamit. it just a diba? matter of pride? That's why we gave as much as Malaysia and Thailand? Hindi naman, Baka naman may minimum. Hindi, Baka yun naman nga. may minimum. Baka Kayo ng gusto ko minimum. mayaman, kasi Requirement. Hindi maunawaan ng mga gutom yan at walang bahay sa Tama, atin. tama. Totoo Pero ang naman. problema, yung para reserve, lang. hindi naman para din sa kanila. Dahil ang Hindi naman mga, magagastos pwedeng yun sa eh. mga bahay, sa mga gutom, meron pong yung buwis na binabayaran natin. Tama. Yun ang mga pang-programa ng gobyerno. Pero ito mga reserve, ito yung mga sa mga ginto sa bansa yes. natin. Hindi, at saka- binebenta natin, ganyan. Ang ano naman dito is, kikita rin naman. Oo, Hindi naman, investment siya eh. investment Oo, din naman pero siya. siya donation. Interest siya. Yes, Siguro yung pero- question nga na figure na 1 billion. Kasi Oo, tayo, ang sabi mo problema na, na may ganito, nagdikta yung ba ng kita tao? niya Kasi ay parang 0.03% lamang. So, $3 million $3 million lang. a Na year. ibang-iba, Ay, pag, that's pretty good. pag tayo umutang tayo sa IMF, ang daming restrictions niyan. Sila nagdidikta saan gagamitin. gagamitin, ganyan. So, oo. pwedeng ganun din tayo na although papautang natin yan, pwede mabayaran yun next week. Pwede ka naman mag-demand din. Hindi naman 5-6 to, no? Sana, laking kita natin Oo if nga ever. Pero at least lang, siguro i-focus na lang natin, total na, ibigay na, alam naman Hindi, babawi pa lang. pledge to. Pledge pa lang pledge ba? pa lang to. Pero ito ay at least na, ako, goodwill naman yun eh, di ba? Parang tulong talaga. And it Dahil makes sila sense din to naman help their parating economy. tumutulong. Kasi katulad na sinabi niya, eventually, pag bumagsak lahat yan sila, dadamay din naman din Yes, tayo if ever. totoo yun. Parang Oo, damay-damay. Okay, samantala, 2 arestado sa isinagawang bypass operation sa Pasig City kung saan aabot sa 8 milyong piso ang halaga ng nasabat na hinihinalang shabu. Plano lang sana ng mga operatiba na mag-test buy ng 5 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 18,000 piso. Pero, nang kumuha na raw ng item ang mga suspect, doon na naghinalang operatiba na may dala silang bulto ng droga.
Nakuha nilang aabot sa 1.5 kilo ng droga na nakalagay pa sa paper bag. Nanghirap ang dalawa kay Pasig Mayor Bobby Eusebio. Nagulat siya at may benta ng iligal na droga sa kanyang syudad. At ilang metro lamang layo sa City Hall. Mana-mana lang isang tatay mo eh. Maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Naalala mo yung tatay ni Mayor Bobby Eusebio sa Enteng? Doon